pambansang awit ng Pilipinas. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Upay ang gabay, ang pangmuna mo sa gawain ito, Diyos. Alam po namin, Ama, na ito'y isang gawain ng pagtatapos ng mga kabataan. Ngunit alam po namin, Panginoon, na kung wala ka sa buhay ng bawat isa, hindi po magaganap ito. Kaya kinikilala po namin ang iyong pag-ahari sa lugar na ito. Ikaw ang bigyan ng kaluwalhatian sa lahat na magaganap sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang kayusan,
ang manatili sa puso at isipan ng bawat isa, bata, matanda. Salamat ba ng Espiritu na malaya kang kikilos sa aming kalagitnaan. Hinihingi po namin, Panginoon, ang patuloy ng pagpapala at ng bawat bahagi ng gagawin namin sa umagang ito. Mataas ka sa aming kalagitnaan. Pagkapo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Purihin mo ang Panginoon. Pwede na pong maupo. Sa ating lahat. Sige po. Sa ating pong mga panamuhing pandangal kay Mrs. Judith Clarito, Public School District Supervisor po from our DepEd. Sa ating pong school consultant kay Ginoong Francisco Gahilomo Jr. Sa ating pong punong pastor, Celso Sores ng U.S. Garak Christian Church. Sa ating pong mga guro na pinangungunahan ni Mrs. Wilma G. Blas. Sa mga guro, sa mga magulang, mga magsisipagtapos, sa mga kaibigan at mga kapamilya na patuloy na sumusuporta, hindi lang sa mga anak, sa mga gagraduate, kundi sa eskulang ito. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Naniniwala po ako na ang araw na ito ay itinalaga ng Diyos upang maganap ang tinatawag natin commencement exercises o pagkatapos ng ating mga bata. At naniniwala po ako na ito ay patuloy na magaganap sa buhay ng mga kabataan ito. Sa salita ko pagtatapos, kala natin wala na, tapos na. Pero ito po ay simula pa lamang ng kanilang mahabang paglalakbay tungo doon sa kanilang mga pangarap. Mga pangarap na alam ko po na kayo mga magulang ay kakibat nila, kasama nila at susuporta sa kanila para maabot ang pangarap na ito. Naniniwala po ako na sa gabay at patnubay ng Panginoon, ang eskwelahan po ito ay natatag dahil kayo naniniwala na ang may akda ng lahat ng bagay sa buhay ng isang tao, pagpapamilya, even ang pag-aaral. Ito ay nagmula lahat sa Panginoon. At kinikilala po namin sa eskwelahan ito ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang aming ang eskwelahan natin ay pinangalanan natin Jesus is the Rock kasi
Naniniwala po kami na walang daan buhay katotohanan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At ang amin pong hangarin sa pagkakataong ito, sa kaganapang ito na kung saan ang ating mga magsisipagtapos ay sabi nga, magtatapos ng kanilang mga grado, ngunit magpapatuloy doon sa hakbangin tungo sa kanilang hinahangad ng mga pangarap at tagumpay. Ang dalangin ko po ay patuloy nating suportahan, patuloy nating kilalanin ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila upang sa ganoon makita natin ang tunay na katagumpayan na nais ng Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Muli po, mapagpalang araw sa lahat at welcome po kayo sa kaganapang ito. Maraming salamat po at magandang umaga. Very much. Ang ganda ng ating pula-pula at tuka. Na-assign ako dito para magbigay ng inspirational message. Pero bago ako magbigay ng katakot-takot, kahaba-habang mensahe, nais ko munang batiin ang kapitan ng barangay na to. Sa pagpayag niya na magamit ang napakagandang venue natin sa graduation ito. Palakpakan po natin si Kapitan Cruz. Lakasan po natin para marinig ang Kapitan. Ano niya ka sa palayan eh. Lakasan pa natin mga bata. Palakpakan natin si Kapitan Cruz. Kasama ang kanyang sangguniang pambarangay. Maraming salamat po sa inyo. At pagpayag ninyo. Ang sunod natin palakpakan, first time ko yata umatid dito. Ang ganda ng sound system natin. Palakpakan natin ang sound system natin. Thank you very much, sound system. Ang ganda. Kaya yung bata, buhay na buhay. At yung nagturo ng Calabarzon March at yung nagtuturo ng Rizal Mabuhay, sino ba? Si Ma'am, yung kamag-anak ko yata. Kamag-anak ba kita ni Tatang Udyo? Ayun, palagpakan natin yung kamag-anak ko. Explain ako. Napakasaya ko sa umagang ito na kasama natin ang mga completers, mga batang ito, at bihis na mga magulang na nakangiti kanina pa. Talaga pong nakaka-inspire na tingnan sila. Lalo po tayo na-inspired sa umagang ito sapagkat meron tayong kasama na dati kong kasama sa DepEd. Siyempre ako retarded na po. Wala na, nag-retired na. Kaya ang past tense ng retired retarded. Kahangahangang guro, outstanding teacher ng lalawigan ng Rizal, at principal po. Wala pa pong magamit na mga adjective na dapat dinais ko sa babae ito. What can I say is that she is a very humble and a brainy woman. Welcome to sa Jesus Darak Ma'am Judith Clarito. Muli po natin palagpakan si Ma'am Judith Clarito. Sa ating senior pastor, na gumanda ang buhok para naging Amerikano yata o pumuti. Pastor Celso Azores. At wala man si Ma'am Berlin dito. Ma'am Berlin, saan ka man ngayon? Mabuhay po ang lahi ninyo. At si Pastor Ansay, ang ating administrative officer. Nakamitin yung dalawa. Pero bakit hindi kayo tumaba? Sa sarap na kinakain ninyo, bakit ganyan pa rin kayo? At ang ating principal ng paaralan, si Ma'am Welma Blas. At sa lahat ng mga guro, si Angie, ngiti-ngiti si Angie. Minsan ko lang nakita si Angie na pulang-pula ang tuka. Ngayon, pulang-pula ang tuka ni Angie. At saka sa lahat ng guro na namumuno at nakapalakad sa ating paaralan, ako po'y na-inspired. Kaya nga, paano ako magbigay ng inspirational message? Ako mismo ay na-inspired na. Pero mga magulang, na nakita ko kayo kanina na nakapila kasama ang mga bata at tinawag silang isa-isa, na anina ko sa aking puso na itong mga batang ito, sila ang ating pag-asa. Sila ang pag-asa ng bayan. Sino makapagsabi sa atin ngayon na mga batang iyan, isa dyan ang papalit magiging kapitan ng barangay? Di ba wala? Sino makapagsabi sa atin na isa dyan ang papalit kay Mayor de la Cruz? Na mamaya inimate ko. Wala, di ba? Congressman, even governor ng lalawigan ng Rizal, maaaring narito sa mga batang ito. Maging senador ng ating bansa.
lalong-lalo na po, maaaring maging presidente ng ating bansang Pilipinas. Walang makapagsabi niyan. Sila po ang pag-asa ng bayan. Sino makapagsabi na isa dito ang magiging Miss Universe? Di ba wala? Anong sabi ng ating pambansang bayani? And I quote, "Youth is the hope of our fatherland." Mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi po ba? Kaya mga bata, nasa inyo ang aming bukas. Mga bata, nasa inyo ang aming pag-asa. Nasa inyo, kayo papalit sa amin, kayo uugit ng pamalaan para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Palakpakan natin ang mga batang ito. Sila po ang uugit sa sunod na bukas. Hello mga bata, nakikinig ba? Kayo ang uugit, hindi kayo nakikinig. Nakangiti yung isa, tululaway pa. Di ba? Sa sinabi ng ating pambansang bayani, doon po nakalinya ang ating 2024 graduation theme. Ano ba ang graduation theme natin? Kabataan Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Anong sabi ng pambansang bayanan natin? Youth is the hope of the fatherland. Ang mga batang yan, ang pag-asa ng bayan. Insakto ang tema natin sa umagang ito. Kaya mga magulang, dahil naririto po ang uugit ng pamalan sa bandang huli, atin po silang alagaan, lalo po subaybayan ang kanilang pag-aaral. Hindi po ba? Kayo po ang pag-asa ng mga batang ito para sila'y makatapos. Lahat ng nakangiti, palakpakan po natin, mga magulang. Lahat ng nakasimangot, padyakan ninyo, ganito. Hindi, nakangiti naman lang. Kaya may fervent wish. Ano ba sa Tagalog ng fervent wish? Ninanais. Tama ba? Bisaya kasi ako. Ninanasa. Tama ba? Na ang ating paaralan, lalo nating administrator si Sir Ansay, katulong natin senior pastor, kasama ang ating mga buong principal, lalo nating pagbutihin ang ating pagtuturo sa mga batang ito. Ako'y nasisiyahan at lalong ipapaalam ko sa lahat na ito lamang ang paaralan sa buong Teresa na gumamit ng international curriculum. Ano yun? Sila lamang ang gumagamit nito. Ano yung international curriculum? Sila ang gumagamit ng international book ng INSAIMA, English, Science, and Math. Ano yun? Itong librong ito ang ginagamit ng mga bansang umulan na magagaling sa math, tulad ng Singapore. Mayroon tayo niyan dito. Indonesia, Malaysia, China, maski sa Amerika, sa Harvard. Yun ang ginagamit na libro ito na ginagamit natin sa Jesus Garak, English, Math, and Science. Bakit? Sapagkat ang author nito ay professor ng Harvard University. Ang author ng librong iyan. Kung wala akong mabilihan niya dito sa kanto-kanto, in-order pa nila yan sa Singapore. Kaya mapalad tayo. Maaaring sinabi ng magulo, mahal kasi eh. May kaunting, hindi naman mahal, masyado. Pero yung matutunan ng bata, yun ang mahal. Hindi po ba? Kaya, mag-iikot ka man dito sa Rizal, ilan lamang ang paaralan na gumagamit nito. May reklamo lang ang iba. Sir, napakahirap ang intindihin. International standard na po. Mahirap talaga. Pero, pag-aralan po ninyo mabuti, tumpak na tumpak ang karanasan ng bata. Napakaganda po sa ekonomiya ng ating bansa. Yun po ang nais ng ating pamahalaan. Na lumakas po tayo sa English, Science, and Math. Para po tumaas ang ating teknolohiya, para po makasabay tayo sa kompetisyon ng buong daigdig. Lalo sa ekonomiya. Maraming nagreklamo na bakit hindi natatapos ang libro. Ang librong igsik sa mga bata. Ito po ang dahilan. Ulitin ko po. Ito po dahilan. Nagreklamo magulang, hindi tapos. Talaga po hindi matapos. Dahil po ang curriculum ginagamit natin ay may most essential learning competency. Ang ibig sabihin, anong kaibahan nito sa Keto 12? Ang Keto 12 curriculum, kung mayroong 16,000 na
skills na dapat ituro sa bata, hinahati po yun dahil sa pandemic. Kung ito'y hinati, yung librong exit natin na Insaima, naka-base yun sa K-12 curriculum ng buong daigdig. Ibig sabihin, napakaraming sinakaturo na hindi nakasali. Kung kaya talaga hindi matapos ang libro. Pangalawa pong dahilan, napakarami pong obstruction ng klase. Ang bata at ang guro dapat nasa loob ng classroom ng 180 non-negotiable days. Yan ang dictate order. Na 180 araw dapat naroon sa loob ng bata kasama ang guro. Pero kung bilangin natin, baka wala pang 150. Saraming walang pasok. Saraming cut. So paano matatapos ang libro natin international? Hindi talaga. Hindi po ba? So, sa mga magulang, huwag po kayo mag-alala sa papasok po natin curriculum na matatag curriculum this coming year. Bagamat hindi tayo umabot ng 180 non-negotiable days o maaaring 165, malamang na mapukover natin ang nilalaman o content ng libro iyan. Plus, the seminar that we will conduct to all teachers na hawak po i-conduct ng teachers para makover natin lahat ng skills. Kaya huwag kayong mag-alala. Ayun po, napakaswerte. Kasi sa lahat ng school dito, yun lang may gamit kayong ganung libro. Wala pong iba. Kaya niyagain po natin, may kaunting kamahalan, pero ang natutunan dyan, international standard po. Okay po? So, my favorite wish sa ating mga magulang, narito po maging doktor, narito po maging nurse, narito po maging guro, narito po maging district supervisor, narito po maging superintendent, narito po maging engineer, narito po maging abogado. Tulungan po natin sila mga magulang. Di po ba? Just follow this formula. Ang formula ang ibibigay ko sa inyo ay D2A. D2A. Dream, action, and achieve. With this, magandang umaga po. Mabuhay po lahat ng magulang. Mabuhay po ang Jesus Darag. Thank you po. All welcome our guest speaker, Mrs. Judith Uclarito. Let's give them a round of applause. Walang power yan, walang power. Thank you po at magandang umaga po sa inyong lahat. Parang wala na akong masasabi kasi nasabi na ni Sir Gaji. Sir Gaji po ay kasama ko matagal sa DepEd. Siya ang aming regional supervisor in MAPE, lalo tigit sa sports. Kaya ako po ay trained dyan when it comes in MAPE and sports. But then anyway, magandang umaga po muli sa ating lahat. Sir Gaji, Sir Francisco Gahilomo Jr., the school consultant, Pastor Ansari, the administrator, Pastor Azures, Ma'am Wilma Blas, the school OIC, teachers of Jesus is the Rock Christian Academy, parents, at higit sa lahat, sa ating mga kindergarten completers, kumusta kayo? At sa ating natatanging anim na nag-graduate ng grade 6 ngayon. Friends, mga kababayan, again, magandang umaga po muli sa ating lahat. It is an honor for me to be part of this meaningful event of Jesus is the Rock Christian Academy graduation, and thank you for this opportunity, mga moms at sir. My congratulations to graduates 2024. Hello mga kinder, kumusta po kayo? Hi! Excited ba kayo sa inyong moving up today? O sa mga kinder, ituloy lang ang pag-aaral ng inyong mga ABCs. Taas ang kamay kung sino ang alam na ang ABC, ang alphabet. Wow, very good. So ituloy ang pag-aaral, lalo't higit sa sinasabi ni Sir na English, Science, and Math. Dahil yung tatlong subject na yon
ang pinakang-critical para tayo ay maging isang matatag na kabataang Pilipino na huhubog at tutulong para magkaroon tayo ng isang matatag at bagong Pilipinas. Sino na sa inyo nakakabasa? Taas nga kamay? Oh, meron na rin. Ang sounds ng letters, alam na rin? Oh, very good. Congratulations to our kindergarten teachers dahil yung perseverance ninyo, ang inyong pagtsatsaga, dahil ang mga batang ito sa kanilang murang edad may kani-kanyang span of interest. So salamat sa pag-intindi sa kanila at sa pag-attend ng kanilang mga educational needs. Alam natin naman natin na ang mga batang ito ay may kani-kanyang learning style. It might be, akala nyo hindi sila nakikinig sa akin, pero style nila yon. Merong nakikinig na hindi nakatingin, meron namang nakatingin sa akin, pero hindi niya nalalaman kung anong sinasabi ko. Because of their age and different and individual differences and learning styles, yun po ang talagang inaatenan ng ating mga guro sa paaralan. Na kahit tayo bilang mga magulang ay nagagalit sa kanila sa pagtuturo sa bahay dahil meron po silang kanilang learning styles at individual differences kung paano sila matututo. So sa mga kindergarten, ituloy ang pangarap kung ano ang gusto niyong maging sa mga susunod na panahon upang kayo ay makatulong namin sa pagsulong ng ating pamayanan, ng ating Bayang Teresa as well as Pilipinas sa kabuuan. To our elementary graduates, parang isa lang ang lalaki at 5 babae, meaning parang laging dominated namin ang mga males, Pero, ganun pa man, kung anong nagagawa ng lalaki ngayon, nagagawa na rin po namin ng mga babae. Kaya nga may gender equity tayo. So, to our elementary graduates, your elementary days has come to an end. So, yung inyong knowledge, skills, and attitudes na na-develop dito sa inyong paaralan, Jesus is the Rock, kailangan ninyo itong pagyamanin upang magamit ninyo sa susunod ninyong journey in another higher educational ladder. Hindi lang yung insights na yon, hindi lang yung natutunan, kundi yung experiences ninyo. Huwag niyong kakalimutan na ang mga basic skills at foundation ninyo ay nagmula at nakuha ninyo sa paaralang Jesus is the Rock at sa mga guro ninyo. Ganun pa man, you still a long way to go. Grade 6 pa lang kayo ngayon, anong susunod? Junior high school, meron pa kayong senior high school, at meron pati college. You have a lot to achieve, but with God and with your family, with the community people, and with your teachers, there is no possible. Everything will be conquered and will be possible for you. Just keep on going and chasing your dreams. Sabi nga, dream big. Mangarap na kayo ng malaki para sa inyong pamilya, hindi lang para sa inyong sarili. So grade 6, congratulations for a job well done. Thank you for your patience, perseverance, and adaptability to continue your studies even there are some risks. Medyo nawawala ng pasok because of the weather and because of the climate at ganun na rin sa ating health condition. But then, chase your dreams and achieve your goals with your teachers, family, friends. Do not be slave of gadgets.
and technology. Instead, use it appropriately. Use it properly. Coupled, gamitin ninyo ang gadgets, iPad, cellphone, TV, or whatever it is na kasama ang values ng respeto, tiwala, malasakit para sa inyong sarili, lalo higit sa pamilya at kapwa at sa ating environment. Dear graduates, let us always be reminded of the triangle. Kindergarten, ilang sulok meron, ilang corner meron ang triangle? Ha? Alam ba yung triangle? Triangle. Tatsulo. How many corners are there in a triangle, grade 6? Okay, there are 3 corners. The top, ang sinisimbolo ng top ay ang God. Ang sinisimbolo ng dalawang foundation sa baba ay ang school and community and the home. So, hindi tatayo ang triangle kung 3 sulok lang na wala silang pillars. Ang pillars, iyan yung ating mga family members. Iyan yung ating teachers. Iyan yung ating mga kabarkada, mga friends, mga kaibigan. So magtutulong-tulong ang school and community at ang home, ang ating family, na tayo ay naniniwala na tayo'y magiging matagumpay because of the top, ang God, dahil kayo ang center ng triangle. At the center of the triangle are you, graduates, learners, with the guidance of the Lord and the effort na ginagawa ng family, community, at ng school, magiging matagumpay kayo. So, do not forget triangle. Iyan ang lagi nating iisipin na kaya kayo ay nasa gitna dahil katulong ninyo ang lahat ng tao upang kayo ay maging kabataang Pilipino na matatag na magsusulong para sa bago at matatag na Pilipinas. Okay po ba yan, grade 6? We are counting on you dahil kami may mga edad na. Kayo ang tutulong sa amin para bago kami mawala sa mundong ito, naging matatag kayo na isulong ninyo ang bansang Pilipinas at ang bayan ng Teresa para maging una at maging matatag na bayan. So with that, congratulations again graduates, completers, and graduates grade 6 for your effort of having your first step in education, finishing the first step of the ladder of the basic education system in our country. Again, congratulations po at mabuhay po tayong lahat. Nakalimutan ko lang po pala, sa mga magulang, marami pong salamat sa inyong pagpupursigi para magkaroon ng edukasyon ang mga batang ito. Sana po, katulong po namin kayo lagi para maibigay at maihatid ng mga gurong ito ang quality education para sa ating mga kabataan. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. This Wilma G. Blas to award the certificate of recognition to our speaker. Let me read this. Division Office of Rizal, and as presented and certified by Ma'am Wilma Kindergarten and the graduation of these grade 6 graduates at Jesus Rock Academy, Jesus is the Rock Academy. Will receive their diplomas. At this moment, may I invite our guest speaker,
Encouraging Award. Now we are celebrating our Saturday today, and I like to thank my teacher for teaching us numbers, letters, how to be good. Thank you for the support
my body, I really had fun listening together. Let us continue to be kind and curious. Let us enjoy another year of learning. Cheers to everyone. We are glad that you join us in celebrating today. Thank you, and to God be the glory. Congratulations, very well. And now may I call in Kelly Amelia. Students, parents, teachers, and administrators, it's an honor to speak to everyone today as I thank to each one of you for making moving us very possible. First, congratulations to us, kindergarten students, and everyone who are celebrating us today and marching up until the next step. To Teacher Leo, thank you for being the best teachers and for filling my days so much knowledge and laughter. And to all classmates, thank you for being my friends every day at school, so much fun. And lastly, Mommy and Daddy, thank you for all the love and support you have given. Thank you for sending me this amazing school. I have the best memory here, GITR Academy. Thank you for giving us such a dedicated teachers who truly care about education and for creating a place where we can learn, continue to hide, and keep on dreaming big. Once again, congratulations to us. Thank you and God bless all. May I call on German Heart P. Nambuka, grade 6, James. For guest of honor, parents, friends, schoolmates, my dear co-graduates, teachers, staff members, our advisor, Mrs. Jonna D.J. Yim, our principal, Mrs. Wilma G. Blas, and our school administrator headed by Mr. Joselito H. Adsal. Ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone. Today is a memorable day for all of us, especially to us grade 6, because we have just ended an episode in our lives, elementary school life. Now we are about to start a new chapter of our journey, which is the high school life. Before I say the rest, I would like to thank my parents for their undying support. They are the reason why I am here in this school. And I would like also to thank my teachers for teaching us everything we need to know and for supporting us throughout the years. And for my classmates, thank you for being my friend and for accepting who I am. Honestly, I didn't expect to have awesome friends, even though I'm shy and quiet. But now I have a lot of friends. Let me share one of my favorite Bible verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Proverbs 3 verse 5 to 6. This Bible verse reminds me to trust in God in everything we do. Acknowledge God always, because He will never leave us nor forsake us. Believe that He can do impossible into possible. My fellow graduates, the first step has been successful. Ika nga, malayo pa, pero malayo na. I would truly miss you all. By the way, to all my schoolmates, keep up the good work. Congratulations. To God be the glory. Thank you all. Together with their parents, King Louis D.C. David, with honors, Best in Physical Education, Enthusiastic Award.
English, Best in Filipino, Best in Araling Panlipunan, Best in Health, Tascam Award. Terence H. Kinagoran with honors, Best in Science, Brave Soul
honors, Most Behaved Award. And with honors, Most Respectful Award. With honors, Cheerful Award. Determined Kid Award. With honors, Caring Award. Most Responsible Award. Yana Grace P. Paloma with honors, Best in Filipino, Best in Computer, Best in Arts, Most Attentive Award. With honors, Best in English, Best in Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Best in Edukasyon sa Pagpapakatao, Best in Health, Amazing Attitude Award.
Thank you so much, our dearest kindergarten. And now, let's hear the graduation song. How to love, showing me what the world is, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. What is not what I thought before that I ever hoped for. And a lot of what I hope starting from believing that my love is only true. Thank you. Be the glory. Before we end the program,